Ayan na nga ang sinasabi natin mga kababayan, ano? Na sa lahat ng kabalasugan na nangyayari sa ating bayan, hindi pwedeng walang kinalaman ang palaka niyan mga kababayan. Itong si Kokak. Ang palakang penguin daw mga kababayan. Ayun, maliwanag na mga kababayan. Narito ang buong kwento tungkol sa pagkakaaresto pala ni Jinggoy Estrada. Diba sinabi niya mga kababayan na mayroong tumawag sa kanya na nananakot mga kababayan na kung hindi siya babaliktad, tutuloy ang kaso niya. At kung katalastan siya mga kababayan sa majority, iaatas na ang mga kaso niya. Alam niyo ba kung sino yon mga kababayan, sabi ni Roque? Etong palaka, si Kikiro-Kirupi mga kababayan. Siya na naman daw ang nasa likod niyan. Panoorin niyo po ha. Pero kanina may nakausap ako, no? At ito po ay unimpeachable source na nalaman kung anong kwento talaga dito sa pag-aresto kay Jinggoy. Ang totoong kwento sa likod ng pag-aresto ni Jinggoy. Well, naraman nyo na sabi na nga ni Jinggoy na siya ay sinabihan na kung ikaw ililipat sa minorya, ikaw ay mawawalan ng kaso. Oh, di ba? Sinabi na yan kanina ni Jinggoy mga kababayan ha. Ang tanong kung sino. Hindi niya pinangalanan mga kababayan. Pero narito, sabi ni Roque. Pero ang hindi nyo alam, ang nagsabi sa kanya walang iba kung hindi si Butod. Okay. Feeling senadora at feeling presidente, feeling korte. Ano ba yan? Lahat na lang pinapakialaman mga kababayan. Yan talaga no? Yan talaga mga kababayan. Kaya si Bangag, nagsasabi siya mga kababayan na wala naman akong ginagawa. Dahil yung Bangag na yan mga kababayan, talagang walang ginagawa na. Literal. Ang penguin ang palaka mga kababayan, ang nagsisilbing diktador ngayon na presidente. Yan ang lumalabas. Pakinggan niyo si Roque. Diyos ang Butod. Butod. Abay, mantakin mo, siya nagmamando sa mga senador kung saan pupunta, kung sa mayorya at sa minorya. So siya mismo ang kumausap kay Jinggoy. Ayan. Siya mismo ang kumausap kay Jinggoy. Alam niyo yan ako anong butod mga kababayan na sinasabi ni si Atty. Roque? Yung malaking tiyan! Bonjing! Parang buntis mga kababayan. Butod, malaking tiyan. Hindi buntis, pero para ng buntis sa laki ng tiyan. At siya mismo nagsabi, ano ba, gusto mo bang kulong o gusto mo bang laya? Kung laya ka, lilipat ka sa minorya. Kulong o kalas? Yan mga kababayan. Kung butod. Bakit naun siya? Actually, pumayag na daw itong si Jinggoy. Aroy. Buti na lang no, hindi natuloy. Ano pala ang ni Jinggoy? Ano ang kanyang kondisyones? Pumayag na si Jinggoy na ang susunod na Senate President ay si Cheese. Kaya lang gusto ni Ayan. Butod, si Cheese. Yan pala ang sinasabi ng mga tulpok mga kababayan na posibleng lilipat. Si Jinggoy at saka si Cheese. Dahil yan ang actively na ginigipit Siya din ba yung sinasabi mga kababayan na aside kay Jinggoy ha, mayroon dang nagmakaawa sa Malacanang at nag-iiyak? Sabi ng ibang mga mga kababayan, ibang mga nakakuha ng info. Kung bakit napakalakas nitong si Cheese Kibutod, no? Wait na Kilala ko naman yan si Cheese since high school. Siguro naman hindi niya papatulan yung butod na yan. No? But anyway, halatang halata na delikado pa ito sina Cheese mga kababayan, no? Baka biglang bumaliktad ito mga kababayan. Si Jinggoy hindi na ibabaliktad dahil Nobel na nga. Kung babaliktad siya, hindi na rin siya makakapasok. Si Cheese pwede pa. Pero kung babaliktad si Cheese mga kababayan, 12 sila, kulang pa rin ng isa dahil kailangan 13 mga kababayan para ma-vacant ang posisyon sa Senado. Feel siya ni Butod, no? Pero in any case, pumayag na raw siya ni si Cheese. Ang problema, wala naman daw numero si Cheese. Dahil hindi raw pumayag itong si Tito Sen at saka si Tuta Sen at saka itong si Panpilo. Tuta at saka si Panpilo. Umiksena rin mga kababayan. So ibig sabihin, yang sina Cheese mga kababayan, hindi pa talaga fully na dapat pagkatiwalaan. Pero as long as andun siya sa majority mga kababayan, bigyan pa natin ng tsansa. Dahil hindi pa lumilipat So, ang sabi nila, dapat daw si Sherwin. Ang sabi naman ng karamihan, paano hindi nga yan abogado? Magiging Senate President ang Sherwin? Hindi nga abogado. Siya magiging president. Matsing lang ang abogado sa kabila mga kababayan. Matsing lang. Samantalang sa majority, 4 ang abogado. Marcoleta, 2 Cayetano mga kababayan, Pia at saka si Alan. At si Cheese Escudero, nakilay. 4 silang lawyer. Samantalang yung kabila mga kababayan, yung Buluga 11, isa lang. Batsing pa. Presiding officer ng impeachment. Ano na lang ang sasabihin ng taong bayan sa kanila?
Isa na nga lang matsing pa. Napipili sila ng isang tao na wala namang kaalam-alam sa batas para maging presiding officer. Nandiyan na nga si Ontiveros na talagang nagwawala. Ralista. Nagkakalat dahil kung ano Bayan. yung ginagawa, hindi naman alam ang batas. Gagawin mo bang Walang presiding legal officer background. sa impeachment ang vice president? Ang isang Nakakatawa na lang mga kababayan dahil wala silang legal background. Nag-background sila ng kanilang mga kababayan, picture na may mga mga libro sa likod. para yung mga books mga kababayan, ng mga legal books para ang litrato nila, ayun na, gagamitin nila. Ito na ang legal background namin. lawyer. Kaya nagalit na raw itong si Butod at sinabi, sige, kulong ka. Nagalit na si mga kababayan, si Lisa Tanas daw. Sinabing kulong na yan. Sunod naman si John Vic, na-crash si Butod daw. Ang sa akin lang, mga senador, ba't naman kayo pumapayag na tinatrato kayo ng ganyan ng isang wala namang kahit anong mandato galing? I-name drop nyo nga yan. I-name drop nyo na nga yan. Para na, mga kababayan, para malaman na ng tao na with legit na talaga mga kababayan, documented. Say it in the privilege speech sa Senado na yang palakang yan, nakikialam yan sa gobyerno. Para mga kababayan, let it be on record. Malaman ng taong bayan ang pakikialam ng palakang yan. Taong bayan, hindi naman siyang hinalal na taong bayan. At hindi naman mananalo yung asawa niya kundi dahil din kay BP Sara. Sana wag kayong magpatulak-tulak dyan sa butod na yan. Mantakin mo Tapos, siya. inalok pa yan si Katibinag ha? You want some? Mismo ang kumukontak sa mga senador kung sinong dapat maging Senate President nila. Anong karapatan Kapal. niya? Ni barangay captain, di nga mananalo yan eh. Hindi. Ni muchacha mga kababayan, walang magtitiwala sa mukhang yan. Tapos, kung utos-utusan niya mga senador, ganun na lang. Wag naman po. Kaya ngayon, importante talaga yung sinasabi ni Alan Peter Cayetano, ang pinaglalaban niya, Alan yung Pedro integridad, Cayetano. yung reputasyon ng Senado sa kasaysayan ng Pilipinas. Wag naman po natin na gawing parang doormat ng butod ng isang tao na hindi mahala ng bayad ang Senado. Hangal. Bakit ang magdedesisyon kung kakasuhan o hindi ang mga senador at bakit ang desisyon nila kung sino susuporta ng Senate President ang siyang magiging determinant ang magsasabi kung ang isang senador ay makukulong o hindi. Kaya ako, hindi ko alam kung talagang kumita itong si Jinggoy, no? Alam mo naman, parang Jinggoy, pasensya ka na, ha? Love kita, pero alam mo naman. Pero kung ito ang kapalit mga kababayan na hindi magkaroon ng charter change, hindi makapag-term extension mga kababayan si Bangag, handa natin kalimutan mga kababayan, patawarin si Jinggoy kung kumita man siya ni piso mga kababayan. Piso lang naman. Sa laki sa piso, hindi na pwede Jinggoy. Handa ka naming mapatawad Jinggoy as long as wag ka nang lumipat. Diyan ka lang sa majority. Wag mong ibigay sa mga Marcos ang control ng Senado dahil magkakaroon talaga ng term extension. Pangatlong kaso mo na yan, no? Hindi ko maintindihan. Bakit pangatlong kaso mo na ito, no? Puro crap ang kaso mo, no? Kaya hindi ko alam kung anong katotohanan dyan. Ang problema, ang nagdawit sa'yo, dating city engineer ng tatay mo nung naging mayor si President Erap dyan sa Maynila, no? Diba? Pero alam mo na lahat pwedeng i-made up sa'yo mga kababayan sa panahon nitong Marcos na ito. Si Senator Marcoleta nga, di ba? Biglang nagka-plunder, no bail din yan mga kababayan. Sayang, Yusek na yan. What if maglabas na din ng warrant of arrest si Senator Marcoleta? Kulong si Senator Marcoleta ang walang piyansa. Yan ngayon ang nagdadawit sa'yo, no? So parang may malapit na relasyon. Pero sa akin, ang importante talaga, kayong mga senador, huwag yung papayagan. Yung mga wala namang mandato na maghari-harian. Senador kayo ng bayan. Yan yung sinasabi ni Alan Gusto Peter namin Cayetano. i-name drop na. Pangalagaan nyo naman ang integridad I-name drop nyo na yan si Lisa. at reputasyon ng Senado. Sinasabi nila na nasisira daw ang reputasyon ng Senado dahil kay Alan Peter Cayetano. Hindi Diyos po. ko Lord. Kung si Alan Peter Cayetano, siya na lang naninindigan laban dyan sa butod na yan. Laban dyan Butod! yung mayorya ng Senado, kampihan ng taong bayan dahil yan po talaga ang balor ng Senado sa ating demokrasya. Sila talaga ang ating tinitingala na magdedepensa sa mamamayang Pilipino, lalong-lalo na kung merong abusong presidente at Ito na ngayon. esposo na mapang-abusong Hindi lang presidente ang mapang-abuso. mapang-abuso pa Oo. dahil nagpa-power tripping. Parang Adik pa mga kababayan, sabi ni Katibinag, di ba adik? lahat na lang ang gusto niya luluhod sa kanya. Pwede ba yan? Wag naman po. Yan Lord. talaga ang dapat Feeling gawin ng mga presidente. senador. Protektahan yung kanilang institusyon dahil kung hindi, kung sila ay talagang sunod-sunuran lamang sa butot, wala nang silbi
ang ating Senado sa ating Mm. demokrasya. Well anyway, sa tingin ko naman, dapat malaman nyo ang totoong kwento dito tungkol kay Jinggoy, kaya minabuta kong Yun ikwento pala, sa inyo. no? Pero ang Oo. ating moral lesson, talaga umaabuso na po yung mag-asawang yan. Talagang pati ang Abuso ating na eh. sistema ng batas, ating sistema ng Pinapakialaman katarungan. I-name drop na nga yan, privilege speech yan sa mga kababayan, dyan sa Senado para malagay sa record ang kabalastugan ng na yan, palakaers mga kababayan. Ginawa ng sandata para sirain ang lahat ng kalaban dahil ang gusto talaga nila, mapa sa kanila ang Senate President nang sa ganon, mapabilis ang pag-aalis kay Inday Sara Duterte bilang Vice President at pag wala na si VP Sara as Vice Chacha! President, meron Chacha! presidential disqualification, hindi makatakbo. At kung hindi nila mapapaalis si VP Sara dahil kahit ano namang gawing panunulak dyan ni Butod. Butod. Ko walang 16 senators na boboto para tanggalin si Inday Sara, nandun na nga yung plan B nila. Yung binuking Charter at change. pinatutuhanan mismo ni Ping Lacson na talagang magkukonvene ang Senate President at saka ang House Speaker as Constituent Assembly. Kaya nga importante kay Butod at sa kanyang asawang bangag kung sino ang Senate President. Asawang Kasi nga, bangag. wala namang buto-butuhan yan kung sila magko-convene as Constituent Assembly. Yan ay joint call lamang ng House Speaker at ng Senate President. So basta Ayan. ang katapatan ng House Speaker at Senate President Huwag niyong hayaan ha, please. O Jinggoy, mapapatawad ka namin. Basta, huwag ka lang lumipat. ay nasa bangag at ang kanyang butod na asawa, Ikaw ding cheese. ay naku, magkukonvene po yan at CONAS at magkakaroon talaga ng express train para sa CONAS na magkakaroon talaga ng term extensions sa lahat ng mga congressman at senatong at pati na sa nakaupong bangag na presidente. Presidente nga ba? Tanong, payag ba kayo Pilipinas? Antayin niyo pa bang maubos ang mayorya sa ating Senado? Antayin niyo pa ba na halos wala ng pag-asa ang sambayanan bago kayo kumilos?